Guys, tingnan nyo naman ang mga malambot na dinosaur na ito. Trex! Wow, tingnan mo itong Trex. Pwede itong ma-stretch, ma-squish at umunggol. Guys, may masayang ideya ako para sa isang eksperimento. Halika't subukan natin ito. Ang eksperimento na ito ay punuin ang mga laruan ng tubig at tingnan kung ano ang mangyayari kapag sobra ang tubig. Ngayon ay walang laman, kaya ilagay natin ang hose sa loob. Kapag pinupuno natin ng tubig ang rubber toy, mas maraming tubig ang pumapasok, mas tumataas ang presyon. At ang tubig ay malakas na tinutulak ang mga dingding ng laruan. Gawin lamang ang eksperimento na ito kasama ang isang nakatatanda. Hindi ko alam kung kailan ito puputok. Ang laki nito. Napakalaking Trex ito. Pati si Velociraptor Blue. Nabuhay ang mga laruan ko. Hindi bago ang hugis nito dahil ito ay elastiko. Astig talaga. Tara sa labas at may eksperimento tayo, guys. Maghanda ka na. Dino, pupunuin na kita ng tubig ngayon. Okay. Gawin lamang ang eksperimento na ito kasama ang isang nakatatanda. Parang lobo ang laruan natin. Habang pinupuno natin ng tubig, lalo itong nagiinat ng goma. Naku, magtago tayo. Doon ako, magtatago. Isa sa mga paborito kong dinosaur ang Carnotaurus. At alin ang paborito mo? Wow, sobrang stretchy. Ang pag-iinat ay nakakatulong sa atin na maintindihan kung paano gumagana ang mga bola, laruan at goma. Pinili ko ang 3 paborito kong dinosaur. Maglaro tayo kasama sila sa labas. Gawin lamang ang eksperimento na ito kasama ang isang nakatatanda. Ang goma ay mabilis na nagiinat. Ngayon ay kailangan nating maghintay. Naku, naging higante ang mga laruan ko. Kailangan kong tumakbo. Oh, nandito ka rin pala. Pwede ba akong sumali? Sarge, bilisan mo. Ang elastikong material ay maaaring maginat at bumalik sa orihinal nitong hugis. Ang batas ng pag-iinat sa aksyon. Habang hinila mo o pinuno sila, lalo silang nag-iinat, pero hanggang sa limitasyon lang. Kapag hinila mo ng matagal, maaari itong masira o pumotok. Tara na sa labas at gawin ang eksperimento ng pag-overfill ngayon. Ang layunin ng eksperimento ng pag-overfill ng tubig ay upang makita kung ano ang mangyayari sa stretchy na material kapag nagdagdag tayo ng mas marami pang tubig. Pagmamasdan natin kung paano lumalaki ang laruan, paano pumapasok ang presyon, at ano ang mangyayari kapag hindi na ito makapagginat. Nakakatulong ito sa atin upang matutunan ang tungkol sa elasticity, presyon, at limitasyon ng mga materials. At ito'y naging malaking dinosaur. Ito si Velociraptor Charlie, Trex at Spinosaurus. Hindi ko inasahan na mangyayari ito. Takbo! Sobra na ang eksperimento na ito. Ito ay Spinosaurus. Sa wakas, nakatakas ako sa kanila. Kailangan ko nang umuwi.
Pasok! Tingnan mo lang ang mga dinosaur ko. 1, 2, 3. Panahon na para punuin kita ng tubig. Tingnan ang tiyan niya. Ang astig. Mukhang hanggang dyan lang siya. Oh, hindi. Lumalaki ang mga laruan ko. Nakita mo ba ang nangyari? Ah, ito ay Mosasaurus. Nakakatakot sila. Mga kaibigan, ano ang gagawin natin sa mga dinosaur natin ngayon? Alam ko na. Kailangan nating hanapin ang ating magic wand para gawing laruan muli ang lahat ng dino. Sage, hanapin natin ito agad. Wala rito. Wala rin dito. Baka nasa taas. Wala dun. Nasaan ang magic wand na ito? Mga kaibigan, nahanap ko na. Sana'y pala rin ako. Pupunta ako para gawing laruan ulit ang aking mga dino. Buena suerte. Ito ay Tyrannosaurus Rex at Velociraptor Blue. Pareho silang mga dinosaur na kumakain ng carn. Mayroon silang matutulis na ngipin at kuko para mahuli ang kanilang pagkain. Pareho silang galing sa parehong pamilya ng dino na tinatawag na theropods. Kuha kita. Ah, tingnan mo. Pararaptor, Giganotosaurus, Velociraptor Echo. Oh, wow. Ang tatlong dinosaur na ito ay kumakain ng karne. Mayroon silang matutulis na ngipin at kuko. Oh, dahan-dahan lang. Ito ay Carnotaurus at Trex at Velociraptor Blue. Panahon ng bumalik. Ito ay sina Velociraptor Charlie, Trex at Spinosaurus. Tingnan ang kanilang mga kulay, orange, pula at berde. Kailangan kong magingat. Lahat sila ay may malakas na kasanayan sa pangangaso. Sila'y mabilis at matalino. Gawin nating muli ang mga dinosaur na ito bilang mga laruan. Wow, tingnan mo. Ito ay Mosasaurus. Wow, ito ay ang Dilophosaurus at Velociraptor. Panahon na para ibalik ka. Mga kaibigan, nakolekta natin ang lahat ng dino. Mas masaya ito kaysa tumakbo mula sa mga higanteng dino. Ngayon, natutunan natin na kayang ipaliwanag ng agham ang kahit na ang pinakawalang katuturang bagay mula sa paglaki ng mga laruan hanggang sa mga higanteng dino. At ang pagiging mausisa ay nagdudulot ng mga kamanghamanghang pagtuklas. Tama, iyan, Steffi. Ngayon, natutunan ko kung paano gumagana ang batas ng paggunat sa pamamagitan ng pagmasid dito habang nangyayari. Napakasaya talagang matuto ng mga bagong bagay habang naglalaro. Hello! Maligayang pagdating sa Cardboard Cinema. Ako at ang aking team ang lumikha nito. 1, 2, 3. 3 ticket po, please. $10 iyon. Hindi.
cardboard lang. Oh, may ideya ako. Mahilig akong mag-drawing. Oh, may talento ka. Salamat. Salamat. Oras na para magpahinga. Sariwa at masustansyang popcorn. Hello. Hi! Ano ang gusto mo ngayon? Isang maliit na popcorn para sa akin pakiusap. Ako rin. At kukunin ko ang malaki. May pera ako. 1, 2, 3, 4, 5, 15. Wow! Maraming salamat! Kagiliw-giliw na katotohanan tungkol sa popcorn. Mahigit 5,000 taong gulang na ang popcorn na tagpuan sa New Mexico. Ginamit ito para sa pagkain at dekorasyon. Mga sinaunang mga sibilisasyon na nagsusuot ng garland ng popcorn para sa mga seremonya. Salamat. Walang anuman! Ay, ang iyong mga ticket. Optig. Mabuti. Mayroon din ako. Siege, ang numero ng iyong silid ay 5. Pwede ka nang pumunta. Ikaw, sandali lang. Ano? Hindi pinanapayagan ang magdala ng sariling pagkain. Tanging cardboard na pagkain lamang ang pinapayagan sa aming cardboard cinema. Kasama ang mga matatamis para sa iyo at sa iyong mga ipin. Oops, pasensya na. Hindi ko na ito gagawin muli. Pwede na ba akong umalis? Oh, pwede ka na ngayon. Yeva, Alice, hintayin niyo ako pakiusap. Mga babae, bakit hindi niyo ako hinintay? Tara na, Dasha. Magsisimula na ang pelikula. Excuse me po. Pakiusap, wala akong makita. Hindi ka dapat pumunta sa sinehan na may napataas na hairstyle. Maharangan nito ang tanawin para sa mga taong nakaupo sa likuran mo. Napakataas ng cardboard na dekorasyon na ito. Hindi ko makita. Gawin nating medyo mas maikli ito. Ngayon, mas magandang tanawin ang makikita ng mga bisita. Nakakadiri. Ang cardboard na pagkain ay hindi dapat kinakain. Alis, Dasha, hanap ako ng mas nakakain kaysa dito. Okay. Mga tao, sumama kayo sa akin. Pinto 5. Pinto 4. Pinto bilang 3. Pinto bilang 2. At 1. Oo, tingnan mo lang ang sining ng cardboard na ito. Oras na para pumili ng merienda para sa akin at sa mga babae. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang bango. Halos parang totoong totoo. Matutuwa ang mga babae. At sa tingin ko ito iyon. Ang salitang dinosaur ay nagmula sa mga salitang Griego na nangangahulugang kahila, hilakbot na butiki. Nabuhay sila noong panahon ng Mesozoic na nahati sa mga panahon ng Triassic, Jurassic at Cretaceous. Huh? Hindi ito ang pelikula ko, mga kaibigan. Ano? Ano iyong? Tulong. Oh, hindi! Ang pagkain ko. Ito ba ay numero 4? O numero 5? Oh, sa tingin ko ay 6 iyon. Ang mga robot ay maaaring kasing liit ng alikabok, so kasing laki ng kotse. Ang ilang mga robot ay maaaring matuto mula sa kanilang mga karanasan, isang kasanayan na tinatawag na artificial intelligence. Ano ang pelikulang ito? Isang pelikula tungkol sa mga robot na gawa sa karton.
Hindi ito ang pelikula ko. Kailangan kong pumunta sa banyo. Hawakan mo ito para sa akin, babalik ako. Okay. Ayan. Bilisan mo! Ang banyo ay para sa mabilisang gamit lang. Pag-film o paglalaro gamit ang telepono. Pakibibilisan naman! May narinig ako. Pinili ang pangalang Labubu dahil nakakatuwa ito at madaling bigkasin matulog upang magtugma sa kakaibang personalidad ng karakter. Si Labubu ay isang babaeng karakter. Oh, ano ba yan? Ano ang pelikulang ito? Hindi ito ang pelikula ko. Dasha, ikaw ba yan? Yep, Ava. Ava, saan ka ba nanggaling sa lahat ng oras na ito? Dasha, hindi ka maniniwala. Naligaw ako at nakalimutan ko ang numero ng kwarto natin. Ava, sa tingin ko ito ang pinto numero 2. Sarge, Tara na. hindi ito ang pelikula natin. Dasha, Oo nga, ang pelikulang ito ay tungkol sa mga sanggol. Hello? Hi! Dasha, kunin mo na ang popcorn mo. Nasaan si Dasha? Dasha! At si Eva? Nasaan na sila? Tapos na ang pelikula. Dasha, sa tingin ko ang numero ng kwarto natin ay 5. Oops! Eva, Dasha, saan kayo galing? Tapos na ang pelikula. Mahaba ang kwento, Alice. Ikukuwento namin sa iyo sa ibang araw. Tara na. Ay! Maligayang pagdating sa aking karton na tindahan ng ice cream. Mga girls, kumuha tayo ng karton na ice cream. Hindi. Hindi na lang, salamat Dasha. Hindi ako mahilig sa pagkain gawa sa karton. Ano ang gusto mo? Ito, at ito. Yuck, ang kadiri. Sabi ko sa'yo, Dasha, ang pagkain gawa sa karton ay hindi dapat kainin. Alam nyo, mga girls, masaya ang karton na sinehan, pero halos hindi tayo nagsama-sama dahil palagi nating nakakalimutan ang numero ng kwarto natin. Kahit sa isang cool na lugar na tulad nito, mahalaga na manatiling magkasama at sundin ang mga patakaran. Maging maasikaso tayo sa isa't isa.